rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga lubos maisip ni Regina kung ano ang mga dahilan ni Greg at kung bakit nagbago ang kanyang desisyon na palayasin si Yoli sa kanilang pamamahay. Kaya agad ngang pinuntahan ni Regina ang kanyang asawa para tanungin kung bakit naudlot ang kanilang planong pagpapalayas kay Yoli. Kaya naman sinabi ni Greg na buo na ang kanyang desisyon. Hindi niya na palalayasin si Yoli dahil importante umano si Yoli. Lalo pa ngayon na maraming problemang kinahaharap ang kanilang pamilya. Ngunit hindi nga pumayag itong si Regina sa mga desisyon nitong si Greg dahil napag-usapan na umano nilang palayasin si Yoli at binigyan na lamang ito ng taning para makapaghanap ito ng bagong amo. Ngunit kahit anong pilit ni Regina kay Greg, ay dito na nga sinabi ni Greg na hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Sa ayot sa gusto ni Regina ay mananatili umano si Yoli sa pamamahay na ito. Malaki umano ang kanilang kailangan kay Yoli, kaya hindi umano dapat ito palayasin. Kaya walang nagawa itong si Regina dahil pinagtataasan na rin siya ng boses ni Greg. Sa kabilang banda, dito naman ngayon nanumbalik ang mga alaala nitong si Yoli, lalo't nakikita niya ang kabutihan sa kanya nitong si Marge. Sinabi ni Yoli kay Marge kung ano ang mga bagay na pwede niyang maitulong kay Marge sa kabila ng mga kabaitan nito. Inamin ngayon ni Marge na sapat na ang makakita nga sila ng magiging donor ni Jasmine. Yun lamang daw umano at wala siyang hihingiin na kahit anong kapalit. Dahil nauubos na nga rin na pag-asa ni Marge, lalo't halos lahat ng kanyang mga kaibigan at pamilya ay nakuha na nga ng test at ni isa doon ay wala ngang tumugma. Kaya naman agad-agad ay dito nga sinabi ni Yoli na may pag-asa pa umano itong si Marge. Huwag nga raw itong susuko at makakagawa rin sila ng paraan. Kaya naman dito na binuklat ni Yoli ang matagal niyang pinakatatagong baul. Binuksan niya ito at dito niya kinuha ang isang sobre na naglalaman ng malalim na lihim. Dito nga nakita ulit ni Yoli ang mga tagpi-tagping pinunit na papel ni Paulo noon. Ito nga ang paternity test na isinagawa sa anak nga nitong si Thea na si Ashley. Dahil ang lumabas na resulta ay 99.9% na tumugma nga at nagmatch si Ashley kay Paulo. Nangangahulugan ito na si Ashley ay anak nga ni Paulo kay Thea. Kaya naman wala nang ibang pwede pang maging paraan kundi ito na lamang. At siguradong mabubuhay si Jasmine oras na makapag-donate itong si Ashley sa kanyang kapatid sa ama na itong si Paulo. Samantalang sa pagdarasal nga ni itong si Marge na sana'y bigyan sila ng pag-asa ay dito naman dumating si Ashley. Dito niya sinabihan ang kanyang tita Marge na gustong-gusto niyang tumulong para madugtungan ang buhay nitong si Jasmine sa pagbabakasakali na baka tumugma ang kanyang match dito sa kanyang pinsan. Ngunit sinabi nga nitong si Marge na rerespetohin niya ang desisyon ng nanay nitong si Ashley. Hindi nga raw pwede silang lumabag, lalo't alam naman ni Ashley na kapakanan nito ang iniisip ng kanyang ina. Wala na ring nagawa ito si Ashley. Ganun pa man, maya-maya pa ay nakatanggap nga ng tawag si Marge mula kay Yoli. Tinanong ni Marge kung ano ang kailangan nito. Sa kabilang linya ay sinabi ni Manang Yoli na kinakailangan nilang mag-usap dahil meron nga siyang importanteng malaman. Agad ngang pumunta si Marge at umuwi. Ngunit bago pa ito nakarating ay may mga pulis na pumunta sa mansyon ng mga Torrecampo at dumiretso sila sa kwarto ng mga katulong. Dito kasi gumawa ng isang kasalanan itong si Regina para mapagbintangan itong si Yoli at para mapalayas na rin ito sa mansyon ng mga Torrecampo. Doon ay nakita ng mga pulis ang jacket na hood na huling ang nakita ni Marge bago nasunog ang pamamahay ng mga Torrecampo. Ibinaon ito ni Regina mismo sa kwarto ni Yoli
upang si Yoli nga ang mapagbintangan ng lahat at para mapalayas rin ni Greg ito. Kaya naman todo tanggi itong si Yoli. Hindi niya umano alam kung paano nakarating ang naturang jacket na dihod. Hindi niya rin alam kung sino ang naglagay nito. At hindi niya rin umano ito magagawa kahit alam niyang malaki ang galit niya sa mga Torikampo. Kaya naman itong si Greg ay tila nagdududa nga na baka si Yoli ang may gawa nito lalo't may galit ito sa mga Torikampo. Kaya dito nga pilit pinaamin ni Greg si Yoli. Subalit, sumbat nitong si Yoli na kahit gaano kasama ang mga Torikampo ay hindi niya ito magagawa. Napamahal na umano sa kanya si Edward at Paulo. Matagal rin na panahon na nagsilbi siya sa mga Torikampo at sana ay dapat noon niya na ito ginawa. Kaya bakit umano siya sa pagbibintangan sa kasalanang hindi niya kayang gawin kailanman? Kaya naman itong si Marge ay dali-daling nagtaka at tinanong itong si Yoli ng personal. Ngunit pahayag ni Yoli na hindi niya ito magagawa. Marahil ay may iba pang galit kay Greg. Ngunit sa loob ng pamamahay na iyon ay hindi niya kailanman masisita. Kaya naman tinanong ni Marge kung anong importanteng sasabihin sa kanya ni Yoli. Dito ibinigay ni Yoli ang sobre at sinabi ni Yoli kay Marge na ito na lamang ang taing paraan para mailigtas ang kanyang anak na si Jasmine. Subukan niya at dito niya malalaman ang lahat. Kaya naman sa araw na iyon ay hindi nga binuksan ni Marge ang naturang sobre. Ngunit dito rin siya naakit. Kaya naman ang buksan niya ang sobre ay bumungad sa kanya ang isang paternity test at ang mas masakit ay kasama si Paulo sa naturang paternity test. Binaybay niya ito at nalaman niya na nagsagawa pala ng paternity test itong si Thea at Paulo noon laban sa anak nga ni Thea si Ashley at tumugma nga ang naturang test. Kaya mangiyak-ngiyak si Marge. Hindi niya alam kung saan niya ibubuga ang kanyang galit. Lalo pat marami nga silang problemang patong-patong na kinahaharap. Agad nga ngayon kinompronta ni Marge itong si Paulo. Sinampal niya ito ng maraming ulit sa galit. Hindi alam ni Paulo kung saan nanggagaling ang galit ni Marge. Kaya tinanong niya ito at dito niya ipinakita ang paternity test kung paano ito ipapaliwanag ni Paulo. Sa huli ay dito rin ipinaliwanag ni Paulo ang lahat. Ngunit ang ikinakasakit ni Marge na kahit alam na ni Paulo na tagilid na ang sitwasyon para sa anak nilang si Jasmine, ay pinili niya itong itago at ilihim. Alam daw ni Paulo kung gaano kahirap ang sitwasyon ni Marge sa kakahanap para lang magkaroon ng magmamatch sa kanilang anak. Gayong may alam naman pala itong si Paulo na pwedeng makatulong kay Jasmine sa lalong madaling panahon.